daghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Parehas kaming hindi nakagalaw ni Amyong dahil sa takot. At hindi makapaniwalang totoo nga ang sabi-sabing may lumulutang na kabaong. Nung maliliit pa kami, yan ang panakot sa amin ng aming lolo Berting at ang aking tatay. Totoo pa lang talaga. Besong, uwi na tayo. Tara na! Ang namumutlang yaya sa akin ni Amyong. Ngunit hindi ko pinakinggan ang sinasabi nito sa akin dahil inisip ko na ngayon ng tamang panahon at oras ng pagkuha ng mutya. Ngayong Semana Santa dapat makuha na namin ang mutya dahil kung patatagalin pa namin, ang pagkuha rito ay aabutin na kami ng pagsikat ng araw at kinabukasan ay hindi na pwede. Hinata ko si Amyong palihis sa nagpapakitang kabaong. Dumako kami sa ibang direksyon, pero sa puso't o gitna ng sagingan pa rin kami nagtungo. Dali-dali na nga namin tinakbo ang pusod ng sagingan. Hanggang sa may nakikita na nga kami ni Amyong na mga ahas sa mga gilid ng puno ng saging. Kaya naman ay ingat na ingat kaming maglakad. Ewan ko ba kung bakit gabi naman ang oras na yon at wala namang araw, pero kami ni Amyong ay pawis na pawis. Naghalo na kasi ang aming agam-agam at pangamba na kung makukuha ba namin ang mutya. Hanggang sa nakaabot na nga kami sa gitna ng sagingan. Pinagmasdan muna namin ang mga puno ng mga saging na naroon. Mataas ang mga iyon at katangi-tangi nga. Dahil nakita namin ni Amyong ang bunga ng isang saging, ay napakarami. Sumasayad na sa lupa ang bunga nito. May isang buwig naman ng saging na may 3 puso. Ang iba naman ay may 2 buwig ng saging sa isang puno. Napatulala ako. Naisip ko na kaya pala tinatawag na katangi-tangi ang narito sa pusod ng saging ay may mga kakaibang puno at bunga ang mga narito na bihira lang makita ng ibang tao o mangyari. Pero dito sa aming kinatatayuan ni Amyong ay lahat ay narito na. Amyong, alin dyan sa tingin mo ang may mutya ng saging? Sa tingin mo ba sa bunga o sa puso? Ang nalilito kong tanong kay Amyong. Ngunit nginisihan lang ako ni Amyong at nagwika ng, "Ewan ko sa'yo, Besong. Dapat inalam mo kay Lolo Berting at nilinaw mo muna. Paano yan? Narito na tayo." Sa sandaling iyon ay napaisip ako. Talagang hinahalukay ko ang laman ng aking isipan. Nang sa gayon ay maalala ko ang mga ikinuwento sa akin ng aking Lolo Berting. Ito kasi ang pagkakasabi niya. Ang mutya ng saging kasi, apo, ay makukuha mo sa puso ng isang tao. Dapat may maganda itong hangarin sa mutya at mabuti ang puso nito. Kasi kung mabuti ang hangarin nito ay madali nitong makuha. Pero kung hindi ay matatagalan nito bago makuha at punong-puno ng pagsubok. Dahil sa sinabi ni Lolo Berting ay nakuha ko na ang ibig sabihin nito. Amyong, alam ko na kung nasaan ang mutya. Ang galak kong pagbabalita kay Amyong. Nasaan nga? Ang tanong ni Amyong na tila hindi na makaintay sa aking sasabihin. Nasa puso ng saging, Amyong! Ang tawa ko na halos ayaw nang maputol dahil sa wakas ay alam ko na kung saan ko makukuha ang mutya. Pero paano mo makukuha ito? Tanong ni Amyong sa akin. Dahil doon
ay nawala na naman ang aking ngiti sa labi dahil inisip ko, papaano nga ba? Muli ay binalikan ko na naman at inisip ang sinabi ni Lolo Berting sa akin. Ang mutya ay manggagaling sa puso ng saging at may hamog na lalabas doon. Tagi-isang patak lang iyon, apo, kaya kailangan huwag mong sayangin dahil minsan lang ito magkakaroon sa katangi-tanging puno ng saging. Amyong, alam ko na. Sa hamog daw sa puso ng saging. May papatak daw doon. Ganoon ba? Ano pang hinihintay mo, Besong? Ngumanga ka na riyan. Sa baba ng puno. Nang sa taranta ko ay humiga agad ako sa may puno ng saging na may 3 puso ng saging. Na habang nakahiga ako ay natanaw ko ang puno ay sobrang taas. Paano ko pati malalaman kung alin sa 3 lalabas ang hamog ng mutya? Ayaw ko na sanang mag-isip, kaya lang kailangan ko talagang isipin dahil malapit nang sumila yung umaga. Kaya naisip ko na naman ang sinabi ni Lolo. Ang hamog ay nasa kalagitnaan ng iyong puso, apo. Doon mo makukuha ang mutya at sa 3 tunog ng toko. Napakamot ako sa ulo dahil sobrang matalinhaga talaga si Lolo Berting magsalita. Kung hindi mo talaga iisipin at pag-uugnayin ang mga malalalim na salita, ay hindi mo siya maiintindihan. Nasa gitna raw ng puso ko, Amyong, ang mutya na sinasabi ni Lolo. Anong ibig sabihin niyon? Besong, hindi mo ba nauunawaan? Di nasa gitna ang mutya na nasa gitnaan ng puso. E di ba 3 yan? Dahil sa tinuro ni Amyong ay napangiti ako at naisip ko na may utak din pala itong si Amyong na lumalabas pag ganito ng oras de peligro. Amyong, dali na. Ibaba mo ako dyan sa balikat mo para maabot ko ang puso ng saging. Dali. Sa taranta rin ni Amyong sa aking pagmamadali ay binabangan niya ako nito sa kanyang balikat para malapit ako sa puno ng saging. Nataranta na ako dahil nagtunog na ang tuko ng pangalawa hanggang sa magtunog na ito ng pangatlo. Nilaparan ko ang pagbuka ng aking bibig upang hindi masayang ang hamog at masyut lahat ito. Nang sa pagbukas ng aking bibig ay may tila luha ang pumatak, saka ko iyon nilunok. Naramdaman ko na tila malamig ang dumaloy sa aking katawan hanggang sa ibaba na ako ni Amyong sa kanyang balikat. Nang nasa lupa na ako, ay nanginit ang aking katawan. Hindi ko alam ang aking nararamdaman dahil sa sobrang init at hapdi ng aking sikmura. Nataranta na si Amyong sa nakikita niyang nangyayari sa akin. Dahil nakita niya na namimilipit na ako sa sakit at pilit ko nang isinusuka ang aking nasa sikmura. Hanggang sa dinagukan na nga ako ni Amyong sa aking likuran na dahilan upang mailuwa ko ang nasa aking bibig. Na isa itong batong maliit na kulay pula. Kaya dali-dali ko itong bunulsa dahil inisip ko na baka mawala pa at mapunta kung saan. Hinata ko na si Amyong na nakatulala pa rin sa mga nangyayari. Tumakbo kami ng hindi nag-uusap hanggang sa makalabas na kami ng sagingan. At doon na lang kami nakahinga ng maluwag at nag-usap ni Amyong. Besong, anong pakiramdam mo? Eto, ganun pa din. Pero Amyong, masaya ako. Dahil may mutya na akong tangan. Amyong, may mutya na ako. Dahil sa sinabi ko, ay napansin kong nanahimik si Amyong. Kaya kinausap ko ito. O bakit? Para kang natulala dyan. Puna ko rito. Eh kasi, nag-aalala ko na baka hindi mo na ako pansinin sa ibang araw dahil sa mutya na yan. Ano ka ba naman, Amyong? Hindi kita ipagpapalit dito.
Dahil mas marami tayong pinagsamahan kasya dito. Sana nga, Besong. Sabay batok nito sa ulo ko. Kaya naman dating gawin namin na kapag naghaharutan kami ay nagbabatukan kaming dalawa at naghahabulan. Binawian ko siya ng batok na ikinagulat naming dalawa. Dahil sa hina ng batok ko, sumubsob si Amyong sa lupa. Naku, pasensya ka na, Amyong. Napalakas ata ang bato ko sa'yo. Natanong ko kay Amyong habang patayo na ito at napansin ko na sugatan ang noo nito dahil sa pagkabagsak nito sa lupa. Pasensya ka na, Amyong. Ang paghingi ko ng tawad kay Amyong dahil sa hindi pa rin ito nagsasalita. Nag-aalala ko na baka magalit ito sa akin. Tiningnan ko ang mukha nito. Napansin ko na tila galit nga ang mukha nito. Kaya kinabahan ako. Nang maya-maya ay nagbago ang mukha nito. Ang tawa ni Amyong sabay batok ulit sa akin nito. Nabiglaman ako dahil sa batok nito ulit sa akin ay hindi ko na ginantihan si Amyong. Dahil baka maulit na naman ang pagkadapa nito na magkasugat muli. Hanggang sa makauwi na kami ni Amyong sa aming kanya-kanyang bahay. Katulad ng dati, ay diretso ako sa aking silid. Patang-pata ang katawan na sumubsob ako sa aking higaan. Inalala ang lahat na nangyari, kani-kanina lang. Hanggang sa maalala ko ang mutya na inilagay ko sa aking bulsa. Nagpanik pa nga ako sa paghanap at napangiti nang makapakong na ito. Habang nakahiga ako ay pinagmasdan ko at napahanga ako dahil kulay pula siya na makinis na bato. Kayang-kayang lunukin kasi maliit lang. Pero sa tingin ko, kahit di ko na iyon lunukin kasi napatunayan kong malakas ang bisa at puwersa ng batong ito. Nang binatukan ko si Amyong kanina, alam ko ay mahina lang iyon. Pero nagulat ako dahil nasubsob ito sa lupa. Kaya sabi ko sa sarili ko na malakas at buhay na buhay ang kapangyarihan ng batong ito. Kaya alagaan ko ito at pakaiingatan. Kinabukasan, naisipan ko na naman pumunta sa aking lolo Berting upang ipaalam dito na nakuha ko na ang mutya. Nagulat pa nga si lolo nang makita niya na nasa aking kamay na ito. Ngayong nasa kamay mo na yung mutya, ay alagaan mo na iyan, apo. Pero may limit din ang kapangyarihan niyan. May pinagbabawal din na hindi mo pwedeng gawin. Hindi ko man maintindihan si lolo, ay tumango na lamang ako. Pagtapos kong makausap si lolo, ay naisipan kong bumisita kay Amyong, tanga ng aking mutya. Ibinalot ko lang iyon sa maliit na pulang tela. Saka ko pinardible sa aking damit upang kahit saan man ako pumunta ay hindi ito mahuhulog. Linakad ko lang ang bahay nila Amyong at nang makarating ako doon, napag-usapan namin ng tungkol sa mutya na aking tangan. Hanggang sa may naisipan kami ni Amyong. Besong, subukan kaya nating magsugal. Di ba swerte din sa sugal ang mutya? Oo nga, no. Tara. Ano namang sugal lang lalaruin natin? Subukan naman kaya natin ang magsabong, Besong. Sa sabungan. Naku, Amyong. Baka pagalitan tayo ni tatay. Bakit ka naman pagagalitan ng tatay mo, Besong? Hindi naman natin kukunin ang manok niya. Dahil sa napakinggan ni Amyong, ay nakuha agad nito ang ibig sabihin ni Besong. Napupusta sila sa manok ng tatay ni Besong nang hindi niya alam. Abangan. Aking isasalaysay sa inyo
ang buong kwento nang mula sa umpisa hanggang sa ikalimang tagpo nitong ating istorya. Sa muli po ay maraming salamat sa mga nakinig at sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po nating istorya.